Nagbabalik ang on assignment. Ang mga overseas Filipino workers ang itinuturing na bagong bayani ng ating henerasyon. Bayani sila ng bawat pamilyang Pilipino na nakikipagsapalaran sa labas ng bansa upang mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanilang mga mahal sa buhay. Pero paano nga ba pinangangalagaan ng ating pamahalaan ang kapakanan ng bawat overseas Filipino worker? Yan ang binantayan ni Bien Manalo on assignment. Isa si Caroline Cabrera sa mga nawala ng trabaho dahil sa pandemya. Mahigit 7 taon siyang nagtrabaho bilang sekretary sa isang kumpanya sa Tarlac. 2 ang anak ni Caroline at sapat lamang aniya ang kinikita ng kanyang mister na isang chief maintenance sa munisipyo ng Tarlac. At para makatulong sa gastusin, sumasideline siya bilang online seller ng mga ready-to-wear o RTW. At nang malaman ni Caroline na may ikakasang job fair ang Department of Migrant Workers, hindi na niya pinalampas ang pagkakataon na mag-apply at magbaka sakali. Malaking tulong po ito, sir, para sa akin po. Dahil mas malapit na, sir, yung pwede kong applyan na trabaho. Kasi, sir, yung iba pumupunta pa sa Manila, sir, para doon maghanap ng trabaho. Mahigit 5 taon namang nagtrabaho bilang babysitter sa Qatar si Arlene Abundar, 47 taong gulang. 2013 nang bumalik siya sa Pilipinas dahil sa anak niyang may sakit sa puso. Hiwalay sa asawa si Arlene, kaya kinakailangan niyang kumayod ng husto para sa pagpapagamot at pag-aaral ng kanyang anak. Hindi aniya sapat ang kanyang kinikita sa pananahi, kaya kinakailangan niya ang sumideline. Kaya napag-isip-isip tuloy ni Arlene na bumalik na lang ulit sa ibang bansa. Kaya hindi na rin niya pinalampas ang pagkakataon nang malamang may job fair ang DMW sa kanilang lugar. Alok ang mga trabaho abroad. Gusto ko pong bumalik mga ibang bansa, sir, para sa future ng anak ko, para makapagtapos siya sa kanyang pag-aaral. Saka yung sa mga gamot niya sa puso din, sir. Kasi ako lang po ang nagsusuporta po sa kanya at papaaral. Kabilang sina Caroline at Arlene sa halos 1,000 aplikanteng naghahanap ng trabaho na dumagsa sa ikinasang job fair ng Department of Migrant Workers o DMW sa Bulwagang Kanlahi, diwa ng Tarlac sa Tarlac City. Bahagi ito ng pag-arangkada ng OFW Bagong Pilipinas Serbisyo Caravan. Mahigit 20 ahensya ang lumahok sa caravan na nag-aalok ng halos 6,000 trabaho abroad. Bilang bahagi ng Convergence Agreement at whole-of-government approach na pinaiiral ng gobyerno, kaagapay sa programa ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan na nagkasa ng seminar gaya na lamang ng Financial Literacy Seminar. Ang importante po, turuan din natin humawak ng pera yung tatanggap ng kanilang padala. Financial empowerment of OFWs. Kahit ako nasusurprise na ang dami palang mga ways para mapalago yung pera ng ating mga kababayang OFWs dito sa mismong gobyerno natin. Alam niyo po, today with 18 offices abroad, I have given instructions to double or triple the number of overseas offices. Wherever they may be, pwede rin po silang mag-open ng account na nandito rin lang, as if nandito lang din sila sa Pilipinas. Ang sabi ng mga OFW, hindi daw makalipad pag walang PhilHealth. Kaklaruhin ko lang po, Globe, na hindi na po yan. Makakalipad na po ang OFW kahit walang PhilHealth. Consider OWA as your very active partner 24 hours a day. Our help desk, all 1,342 in existence and 18 more built. We promise you that this shall be a testament to our commitment to fulfill the cooperation and support to this activity and to, of course, also to Government Susanian. Yan pong lahat yan ay magtutulak ng lahat ng inyong pangangailangan para sa katuparan at success nitong aming proyekto. Highlight ng programa ang pagbibigay ng livelihood and cash assistance sa mga distressed OFW sa Region 3. Lumagda sa isang kasunduan ang provincial government ng Tarlac at mga kawani ng Federal State of Upper Austria na layong makapagpadala ng mga manggagawang Pilipino sa Austria mula sa probinsya. Kabilang sa mga manggagawang kailangan sa Austria ang nasa larangan ng healthcare,
engineering, construction, information technology, hospitality, and tourism. And the way we feel very, very comfortable with the Philippines. And if you follow discussions in Europe on migration, it's a very tough discussion, but never about the Philippines. Matatanda ang noong nakaraang taon, lumagda rin sa Memorandum of Understanding ang Austria at Pilipinas para sa pagpapadala ng mga manggagawang Pinoy sa Austria, kung saan nakatakdang kumuha ng bagong 500 OFW taon-taon ng Austria dahil sa matinding pangangailangan nito sa mga professional at skilled worker. At sa darating na Oktubre, inanunsyo ng DMW na bubuksan na nila ang Migrant Workers Office sa Vienna, Austria. We have our T-class which is ready to train them on skills required to properly match the skills of our workers going to Austria. Batay sa tala ng DMW, mayroong mahigit 5,000 Pilipino ang nagtatrabaho sa Austria, na karamihan ay nasa industriya ng healthcare, hospitality at food service. Maaring bisitahin ng kanilang website na dmw.gov.ph para sa iba pang impormasyon. Mas pinaigting naman ng ahensya ang kanilang kampanya laban sa illegal recruiters at human traffickers sa bansa. Prioridad kasi ng DMW ang pagsusulong ng bilateral cooperation at multilateral engagements na mangangalaga sa kapakanan ng mga overseas Filipino worker. Itong illegal recruitment ay dapat na matapos. We're doing everything possible para po labanan ito. Kung po magbabalak na magtrabaho sa ibang bansa, please take time po na malaman kung ano ang tama o legal na paraan. Maging alerto po, huwag magpaloko. Wala pong masama na magtanong sa DMW para po maiwasan natin mabiktima ng illegal recruiters, human traffickers, or online scammers. Patuloy ding pinalalakas ng ahensya ang kanilang Anti-Illegal Recruitment and Trafficking in Person Campaign o AIRTIP na puprotekta sa karapatan ng mga OFW. Bahagi nito ang pagsasagawa ng seminar and enhancement trainings at information dissemination campaign. At doon mapapadali yung pagbigay ng serbisyo hindi lamang sa ating mga OFWs, kundi dito sa mga employers na willing kumuha ng ating mga Filipino workers. Kabilang sa kanilang kampanya ang 4 dapat campaign. Una, dapat licensed recruitment agency lamang ang pupuntahan. Dapat may approved job order mula sa DMW. Pangatlo, dapat personal na makipagtransaksyon sa mga licensed recruitment agency. At panghuli, dapat may kaakibat na official receipt kapag magbabayad ng pera o anumang dokumento. Samantala, tampok din ang iba't ibang produkto sa Kadiwa Store sa Caravan. Bien Manalo, on assignment. Malaki ang ambag ng overseas Filipino workers sa ekonomiya ng ating bansa. Kaya naman ang pamahalaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. patuloy sa pag-alalay, pag-agapay at pagbibigay ng mga programang makapagpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan sa ibayong dagat.